Minsan may mga kwento na kahit ilang taon na ang lumipas, ayaw pa ring mamatay sa isipan ng mga nakarinig. Hindi dahil sa takot lang kundi dahil sa tanong na walang sagot. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may isang batang iniwan ng panahon. Walang nanay, walang tatay, at walang ibang kumukop kundi ang kanyang sariling lakas ng loob. Ang pangalan niya, si Elmer, at sa edad na 10, alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng gutom at pangungutya. Bata pa lang siya, sanay na siyang pinapagalitan ng matatanda at tinutukso ng mga kalaro. Sabi nila malas daw siya. Dahil sa tuwing lumalapit si Elmer, may babasaging baso, may mababasag na bumbilya, o may hayop na bigla na lang namamatay. Hindi niya alam kung bakit, at wala siyang maisagot kundi ang tahimik na pag-iwas. Sa tuwing gabi, bago siya matulog sa lumang papag sa barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at sako, nagdarasal siya na sana bukas, may magbago. Isang hapon, habang naglalaro siya sa tabi ng ilog kasama ang kaisa-isa niyang kaibigan na si Tonton, isang payat, bungisngis na bata na parang walang problema sa mundo, nakakita sila ng isang kakaibang insekto. Alakdan. Pero hindi ito tulad ng mga nakikita nila sa bukid. Maputi ito, halos kumikislap sa ilalim ng araw. At ang pinakakakaiba, pawis na pawis ito. Literal. May mga maliliit na butil ng tubig sa likod nito, parang pawis ng tao. Teka lang, Elmer, pawis ba yan? Tanong ni Tonton habang nakayuko. Ewan, pero ang weird, no? Gusto ko itong dalhin, sagot ni Elmer, hindi maipaliwanag kung bakit parang hinihila siya ng alakdan. Dahan-dahan niya itong pinulot, ramdam niya ang lamig ng katawan nito, hindi malamig na parang yelo, kundi malamig na parang hangin sa sementeryo. Sa oras na dumikit ito sa kanyang balat, parang may sumundot sa dibdib niya. Mabilis. Matindi. At ilang segundo lang, may dumaan na malamig na hangin sa paligid nila, kahit tirik na tirik ang araw. Nagkatawanan pa sila ni Tonton nung una. Baka swerte yan. Baka may magic, biro ni Tonton habang hinahabol ang isang tutubi. Sandali, nakalimutan nila ang alakdan. Pero bago sila umuwi, napansin ni Elmer na nawala ito sa kanyang kamay. Wala na. Parang natunaw lang sa balat niya. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, may kakaibang pakiramdam na sumunod. Ang paligid parang mas tahimik kaysa dati. Ang huni ng ibon mas malayo. Ang mga aso sa kabilang bakuran, nakatitig sa kanya at hindi kumikibo. At sa dilim ng gabi, nang nakahiga na siya at tanging liwanag ng lampara ang kasama niya, may narinig siyang mahina, halos bulong na boses. Elmer, napabangon siya. Walang tao. Wala ring hangin na pwedeng magdala ng boses na yon. Napatitig siya sa dingding na yari sa kawayan, at doon niya nakita may anino. Anino ng isang tao na hindi kanya. Mahaba ang buhok, at sa kamay nito may hawak na parang buntot ng alakdan. Kinabukasan, pinilit niyang huwag isipin ang nangyari. Nagpunta sila ulit ni Tonton sa ilog para manghuli ng palaka. Nagkulitan pa sila, nagbasaan, at sandaling nawala sa isip niya ang kababalaghan. Pero sa gitna ng tawanan, nakita niyang nakatayo sa kabilang pampang ang isang matandang babae. Maputla, nakaputing damit, at nakatingin lang sa kanya. Hindi ito kumukurap. At sa lig nito may maliit na bote, puno ng malinaw na likido. Pawis. Hindi alam ni Elmer kung bakit, pero alam niyang pawis iyon ng puting alakdan. Nung gabi ring iyon, bumalik ang boses. Mas malinaw. Mas malapit. At sa bawat bulong, may kasamang malamig na hininga sa kanyang batok. Elmer, alam ko ang totoo tungkol sa'yo. Sa dilim, bumukas ang pinto ng kanilang barong-barong nang walang kumakatok. At bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, nakita niya sa may pintuan ang isang pares ng matang hindi tao at sa pagitan ng mga iyon, kumikislap ang puting alakdan. Gusto mo ba na ituloy ko sa next part na pasok na agad sa aswang horror build-up? Pagmulat ni Elmer, umaga na. Nakahandusay siya sa papag at ang lampara ay patay na. Pero ang pinto, bukas pa rin.
Sa labas, wala nang kakaibang nakatayo. Pinilit niyang isipin na panaginip lang ang lahat, pero sa ilalim ng kumot, naramdaman niya ang isang bagay na malamig at matigas. Pagbukas ng palad niya, isang maliit na piraso ng puting balat, parang pinagbalatan ng alakdan. Hindi na niya ito sinabi kay Tonton, kahit pa magkita sila kinabukasan. Takot siya na baka siya na lang ang nakakakita ng mga yon. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang nag-iba ang tingin sa kanya ng mga tao sa baryo. Kapag dumadaan siya sa tindahan, biglang tumitigil ang usapan. Kapag nasa harap siya ng mga matatanda, parang may pinipigil silang sabihin. Lalo na si Mang Ruperto, ang kapitbahay nilang laging nakatitig sa kanya na para bang may alam na mas malaki kaysa sa kanya. Isang gabi, dumating ang ulan. Malakas. Parang gusto nang wasakin ang bubong nila. Habang nakayakap si Elmer sa lumang kumot, naalala niya ang kwento ng kanyang Lola Ising, ang tanging kamag-anak na kumukop sa kanya bago ito pumanaw. Noong bata pa siya, minsan tinanong niya si Lola, "Lola, nasaan po si nanay at tatay?" Hindi siya agad sinagot. Matagal na nakatingin sa kawalan bago nagsalita, "May mga bagay, Elmer, na mas mabuting hindi mo muna malaman. Pero tandaan mo, may dugo kang hindi ordinaryo. May kakayahan kang hindi mo pa naiintindihan. Kaya ingatan mo ang sarili mo." Pagkatapos nun, hindi na ulit ito binanggit ni Lola. Pero mula noon, may mga gabi na naririnig niyang may kausap si Lola sa dilim. Parang may kausap itong hindi nakikita. At isang beses, nasilip niya na may hawak itong maliit na kabibe na kumikislap sa dilim. Nang mamatay si Lola, nawala rin ang kabibeng yon. Kinabukasan, matapos ang malakas na ulan, habang papunta si Elmer sa ilog, may humarang sa kanya sa gitna ng daan, si Aling Pina, ang albularyo ng baryo. Matandang payat, nakayuko pero matalim ang mata. "Halika sa bahay ko," utos nito, walang tanong-tanong. Sa loob ng bahay, amoy usok at tuyong damo. May mga nakasabit na tuyong ugat, bote ng langis, at mga anting-anting. Umupo si Elmer, kinakabahan. "Nararamdaman ko na malapit na sila," bulong ni Aling Pina. "At ikaw, bata, ikaw ang pakay." Hindi agad nakasagot si Elmer. "Sino po?" "Ang lahi ng mga aswang na pumatay sa nanay at tatay mo," sagot nito. "Hindi aksidente ang pagkawala nila. At hindi rin aksidente na nakatagpo ka ng pawis ng puting alakdan." Nanlamig si Elmer. "Paano niyo po nalaman yon?" Itinuro ni Aling Pina ang lumang kahon sa tabi ng altar. Binuksan niya ito at inilabas ang isang pamilyar na bagay, ang kabibe ni Lola Ising. Pero mas maliwanag na ngayon, at sa gitna nito, may kumikislap na butil ng puting liwanag. "Ito ang mutya na iniwan ng lola mo para sa'yo. Galing ito sa isang diwata na kaalyado ng pamilya mo. May kapangyarihan ito na pumatay sa nilalang na may dugong itim, ngunit may kapalit." "Ano pong kapalit?" tanong ni Elmer, halos hindi humihinga. "Tanging ikaw lang ang makakagamit nito, pero kapag ginamit mo, magbubukas ka rin ng pintuan para sa mga nilalang na matagal nang nagmamasid sa mundo ng tao. At kapag hindi ka handa," tumigil si Aling Pina at tumitig sa kanya, "baka mas lalo kang lamunin ng dilim kaysa sa kanila." Nag-alinlangan si Elmer. Hindi siya naniniwala noon sa mga ganitong kwento, pero lahat ng nakita at naramdaman niya nitong mga araw ay hindi maipapaliwanag ng normal na isip. Simula noon, nagsimulang magturo si Aling Pina ng ilang bagay: paano pakinggan ang hangin para malaman kung may sumusunod, paano makita ang anino ng nilalang kahit wala ito sa harap mo, paano magtago ng amoy mo gamit ang pinaghalong dahon at langis. Pero sa tuwing inaalok sa kanya ang mutya, tinatanggihan niya. "Hindi pa ako handa," paulit-ulit niyang sinasabi. Sa isang bahagi ng isip niya, gusto niyang kalimutan na may ganito siyang pinagmulan. Gusto niya lang maging normal na bata, maglaro kasama si Tonton, manghuli ng palaka, at umuwi sa maliit nilang kubo. Pero sa gabi, habang nakahiga, bumabalik ang boses. Mas malakas. Mas malinaw. "Elmer, alam mo bang hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha?
At minsan, sa sulok ng kanyang mata, nakikita niyang may nakaupo sa gilid ng papag niya, isang nilalang na hindi tao, may balingkinitang katawan, balat na kulay abo, at mata na parang dalawang apoy. Sa kamay nito, patuloy na tumutulo ang pawis ng puting alakdan papunta sa sahig. Isang gabi, habang kasama niya si Tonton sa tabing ilog, biglang lumubog ang kaibigan niya ng walang pasabi. Parang may humila. Nataranta si Elmer, tumalon sa tubig, pero wala siyang makita. Hanggang sa ilalim ng malinaw na agos, sumulpot ang isang nilalang, hindi tao, hindi isda. Malasyokoy ang balat, may matutulis na bagang, at sa dibdib nito nakasabit ang punit na damit ni Tonton. Ngunit hindi ito umatake. Sa halip, lumutang ito sa harap ni Elmer, at nagsalita sa isang tinig na parang halong alon at hangin. Kung hindi mo tatanggapin ang kapalaran mo, bata lahat ng mahal mo, kukunin nila. Pagkatapos nun, bumalik si Tonton sa ibabaw ng tubig, humihingal, pero walang alam sa nangyari. Parang wala lang. Nang gabing iyon, hindi na makatulog si Elmer. Kinuha niya mula sa ilalim ng papag ang mutya ni Lola. Hawak-hawak niya ito, ramdam ang tibok nito na parang puso ng buhay na nilalang. Sa labas, umuugong ang hangin. Sa malayo, tila may humahagikik na boses. At bago sumapit ang hating gabi, sa may pintuan ng kanilang kubo, muli niyang nakita ang aninong matagal na siyang binabantayan. Pero mayong gabi mas malinaw na. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng buo. Elmer, dumating na sila. Hindi nakasagot si Elmer. Nakatayo lang siya sa dilim, hawak ang mutya, habang nakatitig sa aninong nasa may pintuan. Parang gusto niyang sumigaw, pero parang may malamig na kamay na pumipisil sa lalamunan niya. At bago pa siya makagalaw, unti-unting naglaho ang anino, na parabang dinadala ng hangin. Kinabukasan, inisip niyang lumapit kay Aling Pina para magtanong, pero bago pa man siya makaalis ng kubo, dumating si Tonton, pawisan, at halatang galing sa pagtakbo. Elmer, may kakaiba sa ilog. May mga isda na parang may sugat at yung mga sugat, parang kagat ng tao. Pinilit ni Elmer na huwag ipahalata ang kaba. Baka hayop lang yon. Pero hindi siya kumbinsido sa sarili niyang sagot. Kahit papaano, alam niyang may kinalaman ito sa mga nangyayari. At mas masakit pa, alam niyang kung patuloy niyang itinatanggi ang lahat, lalong lalapit ang panganib. Habang naglalakad silang magkaibigan papunta sa ilog, naalala niya ang huling gabi kasama ang kanyang mga magulang. Maliit pa siya noon, pero malinaw pa rin sa alaala niya, ang sigaw ng nanay niya, ang yabag ng maraming paa sa labas, at ang malakas na kalabog ng pintuan bago siya itinago sa ilalim ng papag. Ang tatay niya, basang-basa sa pawis, huling yumakap sa kanya bago sumugod palabas. Hindi na niya ulit nakita ang mga yon. Habang papalapit sila sa tubig, napansin niyang wala masyadong tao sa paligid. Tahimik ang buong baryo maliban sa ihip ng hangin. Tila ba ang lahat ng pinto ay sarado, at ang mga mata ay nakasilip lang mula sa mga siwang. Nang makarating sila sa gilid, napansin ni Elmer ang mga isdang tinutukoy ni Tonton. Totoo nga, ang mga sugat ay hindi ordinaryo. Pabilog, may marka ng matutulis na ngipin, at ang gilid ng laman ay tila nangingitim. Hindi normal to, bulong ni Elmer. Bago pa sila makaalis, nakaramdam siya ng biglang pagbigat ng hangin. Parang may humahawak sa balikat niya, kahit walang tao sa likod niya. At sa mismong ibabaw ng tubig, may lumitaw na maitim na usok na unti-unting humubog sa isang hugis, parang tao, pero walang mukha. Walang sinabi, pero ramdam niya ang galit at gutom nito. Mabilis siyang hinila ni Tonton palayo, at bago pa tuluyang mawala ang usok, nakita niya ang isang pares ng mata sa gitna nito, kasing pula ng dugo. Pag-uwi niya, hindi na siya nakatiis at nagtungo agad kay Aling Pina. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng matanda. Alam ko na, sabi nito. Narito na sila. Ang mga anino ng mga yon ang nagbabantay sa iyo. Hindi sila tatama ngayon pero sinusubok ka nila. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Elmer, halos hindi na maitago ang takot. Pinapaalala nila sa iyo ang mga sakit mo.
Gusto nilang magalit ka o mawalan ng tiwala kahit kanino. Kapag nangyari iyon, mas madali kang mahuhulog sa kanila. Hindi siya nakaimik. Totoo, simula pa kahapon, may bigat sa dibdib niya. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang, ang pakiramdam na iniwan siya, at ang pagdududa sa lahat ng tao sa paligid, lahat iyon ay bumabalik. Parang gusto niyang umalis sa baryo, magtago sa kung saan walang makakakilala sa kanya. Pero bago siya umalis, iniabot ni Aling Pina ang isang maliit na supot na yari sa tela. Lagyan mo ng mutya mo sa loob nito. Isuot mo sa leg mo. Hindi nito mapipigilan ang lahat ng panganib, pero makakatulong ito para hindi ka basta maamoy ng mga nilalang na yon. Sumunod siya, at nang isuot niya yon, ramdam niya ang bahagyang init mula sa mutya. Hindi niya alam kung totoo o imahinasyon lang, pero parang humina ang bigat sa dibdib niya. Lumipas ang 3 araw na walang kakaibang nangyari. Nagsimula na siyang mag-isip na baka nga kaya niyang baliwalain ang lahat at mamuhay na parang normal. Pero sa ika-4 na gabi, habang pauwi siya mula sa pagkuha ng tubig sa poso, napansin niyang may taong nakatayo sa gilid ng daan. Matangkad, payat, nakaitim. Hindi gumagalaw. Kuya, mahina niyang tawag pero walang sumagot. Nang lumapit siya, doon niya napansin walang paa ang nilalang na yon. Nakaangat sa lupa at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay parang yari sa balat na sobra ang higpit sa bungo, at sa bibig nito, may tumutulong likido na parang langis. Sa ilalim ng buwan, kumislap iyon at naamoy niyang mabaho, parang bulok na karne. Pinagpapawisan na siya, pero bigla niyang naalala ang mutya. Hinawakan niya ito, at sa oras na iyon, huminto ang nilalang. Hindi ito umalis, pero parang nag-aalinlangan na lumapit. Lakas loob siyang umatras at tumakbo pauwi. Pagdating sa kubo, halos manginig siya sa kaba. At sa gitna ng dilim, naisip niya ang sinabi ni Aling Pina na sinusubok lang siya. Pero paano kung hindi na ito pagsubok? Paano kung susunod na gabi, tuluyan na siyang atakihin? Kinabukasan, pumunta siya sa ilog para maghanap ng sagot mula sa syokoy na nakita niya noon. Wala siya sa tamang isip, pero alam niyang kailangang may makapagsabi sa kanya ng buong katotohanan. Tumalon siya sa tubig at sumisid ng matagal. Sa malalim na bahagi, bigla siyang nakaramdam ng malamig na presensya. Mula sa dilim, muling lumitaw ang syokoy. Bata, sabi nito, ang oras mo ay nauubos. Sa susunod na buwan, kapag bilog ang buwan, darating ang isa sa kanila. Hindi tulad ng mga anino o tagapagmasid siya ang tunay na manghuhuli. Bakit ako? Ano ba talaga ang gusto nila sa akin? Halos sumigaw si Elmer sa ilalim ng tubig. Ang dugo mo may kakayahang magpabagsak sa kanila o magpalakas sa kanila. Kung mahuhulog ka sa dilim, wala nang makakapigil sa kanila. Bago pa siya makasagot, nawala ang syokoy, at bumalik siya sa ibabaw, hinihinal at nanginginig sa lamig. Pag-uwi niya, muling bumigat ang loob niya. Alam niyang hindi lang basta buhay niya ang nakataya. Pero mas mabigat pa rin sa kanya ang tanong kung bakit siya ang pinili, at bakit kailangan niyang harapin ang kapalarang ito ng mag-isa. Sa gabi, bago siya pumikit, hawak-hawak niya ang mutya at iniisip kung tatanggapin niya ang kapangyarihang iniiwasan niya mula pa noon o tuluyan na lang siyang magtago hanggang mahuli siya ng dilim. At sa labas ng kanyang kubo, sa ilalim ng malamig na hangin, may 3 pares ng matang pula ang tahimik na nagmamasid. Sa sumunod na mga araw, parang mas dumidikit ang dilim sa baryo. Hindi ito tulad ng ordinaryong gabi, kahit sa tanghali, parang may manipis na ulap na nakabalot sa paligid, at ang hangin ay laging malamig kahit tirik ang araw. Sa gabi, mas kakaunti ang ilaw mula sa mga bahay, at ang mga aso halos buong magdamag tahol ng tahol. Si Elmer, kahit anong pilit, hindi na makatulog ng mahimbing. Sa bawat pagdilat niya, pakiramdam niya may nakatayo sa may bintana. Minsan, nakikita niya ang anino ng mga daliri na mahahaba, kumakapit sa siwang ng dingding. Isang hapon, dumalaw si Tonton sa kubo. May dalang maliit na supot na puno ng asin at bawang. Galing to kay nanay, sabi niya.
Sabi niya, ilagay mo sa bintana at pinto. Para kahit paano, hindi sila basta makapasok. Napangiti si Elmer kahit papaano. Salamat, Ton. Pero handa ka ba talaga sa mangyayari? Umupo si Tonton sa gilid ng papag. Hindi ko alam pero hindi kita iiwan. Kung ano man to, sabay nating haharapin. Natahimik si Elmer. Sa isang banda, nagpapasalamat siya sa katapatan ng kaibigan. Pero sa kabilang banda, natatakot siya na baka si Tonton ang unang madamay. Kinagabihan, nagsimula silang maghanda. Sa tulong ni Aling Pina, tinuruan sila kung paano gumawa ng mga anting-anting mula sa tela at langis, at kung paano maglagay ng mga bitad na gawa sa kawayan at lubid. Habang abala sila, napansin ni Elmer na hindi kumikibo si Tonton. May problema ba? Tanong niya. Umiling si Tonton, pero halata sa mata nito na may iniisip. Kagabi may nakita ako. Sa likod ng bahay namin, may babaeng nakaputing mahaba ang buhok. Nakatingin lang sa akin. Tapos, bigla siyang nawala. Pero naiwan sa lupa yung pawis ng alakdan. Nanlamig si Elmer. Alam niyang hindi na sila simpleng binabantayan lang. Unti-unti nang lumalapit ang kalaban. Sa mga sumunod na gabi, mas marami pang palatandaan ang lumitaw. May mga manok na biglang natagpo ang patay sa bakuran, tuyo ang dugo. May mga bakas ng paa sa paligid ng ilog, pero imbes na tungo sa pampang, papasok ang direksyon nito sa mismong tubig. At minsan, may naririnig silang mahaba at mababang ungol na parang mula sa ilalim ng lupa. Isang gabi, habang nagbabantay sila sa kubo ni Elmer, napansin nilang biglang tumahimik ang lahat ng aso sa baryo. Parang pinatay ang tunog ng buong paligid. Nagtitigan sila ni Tonton. Malito, bulong ni Tonton. Dahan-dahan nilang kinuha ang kanilang mga dala, isang lumang sibat at ang maliit na bote ng langis na binigay ni Aling Pina. Pero bago pa sila makagalaw, may lumitaw na anino sa labas ng kubo. Hindi ito basta tao, napakalaki, at ang hugis nito ay parang may nakalawit na pakpak sa likod. Tumigil ito sa may pinto, at sa pagitan ng siwang, nakita nilang kumikislap ang mga mata nito, pula na parang nagbabagang uling. Hindi ito pumasok. Parang pinagmamasdan lang sila. Pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso ni Elmer. Naramdaman niyang parang kumikirot ang mutya sa kanyang dibdib, na para bang tinatawag siyang gamitin ito. Wag, bulong niya sa sarili. Hindi pa ngayon. Biglang nawala ang anino. Para lang itong nalusaw sa dilim. Pero kahit wala na, naiwan ang amoy, matamis na mabaho, parang pinaghalong bulok na prutas at dugo. Kinabukasan, muling dumalaw si Aling Pina. Hindi ko gusto ang mga nararamdaman ko, sabi nito. Malapit na ang bilog na buwan. At sa oras na yon hindi na nila padadapuan lang ang bahay mo. Papasok na sila. Gusto sanang magtanong ni Elmer kung paano siya makakasigurado, pero hindi na niya kinailangan. Ramdam na niya. Sa bawat araw na lumilipas, parang may humihila sa kanya papalapit sa isang bagay na hindi niya maiiwasan. Gabi-gabi, mas nagiging malinaw ang mga bulong. Minsan, parang boses ng kanyang nanay, malambing pero may halong lungkot. Minsan, parang boses ng kanyang tatay, mahigpit, mabigat, at puno ng utos. At minsan hindi na boses ng tao. Isang madaling araw, habang nag-igib siya ng tubig, nakaramdam siya ng biglang lamig sa batok. Paglingon niya, may maliit na batang babae sa tabi ng poso. Maputi ang balat at ang mata ay kulay abo. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong ni Elmer, pero hindi ito sumagot. Dahan-dahan lang itong lumapit, at sa bawat hakbang, nawawala ang liwanag sa paligid. Nang malapit na ito, may iniabot itong maliit na bagay, isang piraso ng kabibe na kasing puti ng mutya niya, pero basag sa gitna. Bilog na buwan, bulong nito, at biglang nawala sa hangin. Halos mabitawan ni Elmer ang timba sa kaba. Mabilis siyang bumalik sa kubo at ikinuwento kay Tonton. Hindi sila nag-usap ng matagal, pero pareho nilang alam, hindi na sila pwedeng maghintay hanggang huli na.
Kinaumagahan, sinimulan nila ang maseryosong paghahanda. Pinuntahan nila ang paligid ng baryo para maglagay ng asin at bawang sa mga daanan. Gumawa sila ng mga bitag na may matutulis na kawayan. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik lang si Elmer, hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil bawat galaw nila ay nagpapalala sa bigat sa kanyang dibdib. Sa huling gabi bago ang bilog na buwan, habang nakaupo sila sa loob ng kubo, walang imikan. Tanging tunog ng apoy sa maliit na kalan ang maririnig. Tumingin si Tonton sa kanya. Elmer, kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, gusto kong malaman mo na hindi kita sinisisi sa kahit ano. Hindi na napigilan ni Elmer ang bigat sa dibdib. Ton, kung mawala ka dahil dito, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ako mawawala, sagot ni Tonton, pero kita sa mata nito ang takot na pilit niyang tinatago. Sa labas, unti-unting sumisilip ang buwan mula sa ulap. At sa bawat pagtaas nito sa langit, nararamdaman ni Elmer na parang may kumikilos sa kadiliman, mga yabag na mabibigat, mga huni na parang galing sa ibang nilalang, at ang malamig na hangin pumapasok sa lahat ng siwang ng kanilang kubo. Bago sumapit ang hating gabi, narinig nila ang unang tunog, isang mahaba at mababang ungol mula sa di kalayuan. Sinundan ito ng tunog ng basag na sanga at pagkatapos tahimik. At sa katahimikan na yon, mas malinaw nilang narinig ang isa't isa, ang mabilis na tibok ng puso, at ang sabay na paghinga, mabigat at puno ng takot. Ton, mahina niyang bulong, handa ka na ba? Ngumiti si Tonton ng pilit. Hindi, pero nandito na tayo. At bago pa sila makagalaw, sa labas ng kanilang kubo, tatlong anino ang sabay-sabay lumitaw, mata na pula, katawan na baluktot, at pakpak na parang sa paniki nakatingin diretsyo sa kanila. Naniga si Elmer at Tonton. Sa labas ng kubo, tatlong anino ang nakatayo, hindi gumagalaw. Ang mga mata nito, mas maliwanag kaysa kanina, parang may apoy sa loob. Alam ni Elmer na hindi sila basta tatakutin lang ngayong gabi. Mabigat ang hangin, parang may humahawak sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mutya sa leg, umaasang magbibigay ito ng lakas. Pero bago pa niya magawa kung anuman, narinig niya si Tonton na mahina pero mariing nagsabi, "Huwag mo silang lalapitan, Elmer, alam nila kung sino ka talaga." Napatitig siya sa kaibigan. "Ano nang ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot si Tonton. Tumingin lang ito sa sahig, parang may kinukubli. Pero wala na siyang oras magtanong pa, dahil biglang gumalaw ang mga anino. Mabilis. Tulad ng usok na sinasabay sa hangin, pumasok sila sa paligid ng kubo, paikot, parang may hinahanap. "Elmer!" sigaw ni Tonton sa likod. Tumakbo silang dalawa palabas, dala ang sibat at bote ng langis. Tumama ang liwanag ng buwan sa mga nilalang, at doon niya mas malinaw na nakita ang mga ito, manipis ang balat, halos dikit sa buto, at may mga pakpak na parang sa dambuhalang paniki. Pero mas kinilabutan siya sa isa sa kanila, sa gilid ng mukha nito, may peklat na pamilyar. Nakita niya yon dati. Sa isang lumang litrato na tinago ni Lola Ising. Isang litrato ng kanyang tatay, kasama ang ilang kabataang lalaki. Isa sa mga yon may ganitong peklat. Bago pa siya makapag-isip, sumugod ang isa sa mga nilalang. Inihagis ni Elmer ang bote ng langis, sabay tinamaan ng apoy mula sa sulo ni Tonton. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na balat, at umatras ang nilalang, sumisigaw ng tunog na parang halong aso at tao. Nagpatuloy silang tumakbo hanggang sa makarating sa bakuran ni Aling Pina. Pinapasok sila ng matanda, mabilis na isinara ang pintuan, at nilagyan ng asin sa may siwang. Hindi sila titigil ngayong gabi, sabi ni Aling Pina, habol ang hininga. Pero may mas kailangan kang malaman, Elmer. Bago pa ito makapagsalita, nagsalita si Tonton. Ako na ang magsasabi. Napatingin si Elmer, naguguluhan. Elmer, hindi aksidente na magkaibigan tayo, sabi ni Tonton, mababa ang boses. Matagal ko nang alam kung sino ka. Alam ng pamilya ko. Ang totoo, apo ako ng isa sa mga taong tumulong itago ka nung kinuha ng mga aswang ang mga magulang mo.
Pakiramdam ni Elmer ay parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Alam mo at hindi mo sinabi. Sinabi ko na sana pero paano kung hindi mo ako pagkatiwalaan? Paano kung lumayo ka sa akin? Elmer, bantay ako. Iyon ang tungkulin ko mula pagkabata, bantayan ka hanggang dumating ang araw na haharapin mo sila. Umiling si Elmer, nanginginig ang boses. Bantay o espiya? Hindi agad sumagot si Tonton. Pero bago pa maging mas malalim ang kanilang pagtatalo, biglang yumanig ang buong bahay ni Aling Pina. Parang may malaking nilalang na tumama sa bubong. Sumunod ang tunog ng pagkaskas ng matutulis na kuko sa yero. Wala ng oras, sigaw ni Aling Pina. Kinuha niya mula sa ilalim ng altar ang isang lumang kahon. Binuksan ito, at doon nakita ni Elmer ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang mutya, mas malaki at mas maliwanag kaysa sa kanya. Ito ang kabiyak ng mutya mo, paliwanag ni Aling Pina. Pinaghati ito ng nanay mo at ng tatay mo noong huling gabi nila para protektahan ka. Pero kapag pinagsama ito, mabubuksan ang kapangyarihang tinatakasan mo. Bakit tinatakasan? Tanong ni Elmer, pilit hinahabol ang hininga. Dahil ang kapangyarihan mo, Elmer, hindi lang para pumatay ng aswang. May kapangyarihan ka ring mamuno sa kanila. Kaya kung mahulog ka sa dilim, ikaw mismo ang magiging pinuno nila. Nanlamig ang buong katawan ni Elmer. Hindi niya alam kung matatakot o magagalit. Kaya pala ayaw nilang patayin ako agad. Gusto ka nilang mapasama, dagdag ni Tonton, mahinang tinig. Gusto nilang ikaw mismo ang magbukas ng daan para sa kanila. Muli yumanig ang bubong. Bumagsak ang ilang piraso ng kahoy, at mula sa may siwang, pumasok ang mahahabang daliri, humahaplos sa hangin, para bang naghahanap. Elmer, tawag ni Aling Pina, inabot sa kanya ang malaking mutya. Kunin mo ito bago sila pumasok. Tinitigan niya ang mutya sa kamay ng matanda. Ramdam niya ang init nito, mas matindi kaysa sa kanya. Pero sa parehong oras, naramdaman niya ring parang may boses sa loob nito, isang pamilyar na boses na tinatawag ang pangalan niya. Hindi niya alam kung sa kanya yon o sa mga nilalang sa labas. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang nakatingin si Tonton sa kanya. Hindi ito lumalapit. Parang natatakot din sa kanya. Bago siya makapagpasya, biglang naputol ang lahat ng tunog. Walang ingay mula sa labas, walang kaluskos, walang kahit ano. At mula sa bintana, dahan-dahang lumitaw ang isang mukha. Maputla, mahaba ang buhok, at may ngiti na hindi tao. Elmer, malumanay ang tinig, pero puno ng pananakot. Huwag mo silang paniwalaan. Alam mo kung sino ka at alam mong hindi sila nagsasabi ng totoo. Pakiramdam ni Elmer, biglang bumigat ang paligid. Hindi niya alam kung kanino siya dapat maniwala, kay Tonton, na matagal ng kaibigan pero may tinagong lihim, o sa nilalang sa labas na may mata na parang kilala siya mula sa loob. At bago niya magawang magtanong, humampas ang hangin sa pinto. Ang mga kandila sa loob ng bahay ay sabay-sabay namatay. Tanging liwanag na lang mula sa mutya ang naiwan at ang mga matang pula sa dilim, papalapit ng papalapit. Naglalapit ang mga matang pula mula sa dilim, parang mga apoy na dahan-dahang lumalapit para lamunin siya. Humigpit ang hawak ni Elmer sa mutya, pero nanatili siyang nakatayo. Naririnig niya ang boses ni Aling Pina na nagsisigaw sa kanya na gamitin ito, at si Tonton, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Pero parang nawawala ang lahat ng tunog sa paligid. Tanging tibok ng puso niya at huni ng malamig na hangin ang natira. Bumukas ang pinto nang hindi tinatamaan ng hangin, para bang kusang gumalaw. Pumasok ang tatlong nilalang, yuko ang ulo pero mabibigat ang yabag. Ang kanilang balat ay kulay abo, nangingintab sa ilaw ng mutya, at ang kanilang mga ngiti ay mahahaba, puno ng matutulis na ngipin. Ang isa sa kanila ang lumapit ng diretsyo sa kanya, ang may peklat sa gilid ng mukha. Hindi man niya gustuhin, ramdam niyang kilala niya ito. Hindi bilang nilalang ng dilim kundi bilang tao, isang bahagi ng nakaraan niyang matagal nang tinatabunan ng takot. Elmer, ungol nito,
anak ng kaaway at tagapagmana ng trono. Sumama ka sa amin at wala nang masasaktan. Nanginginig ang boses niya nang sumagot. Ikaw kilala kita. Napangiti ang nilalang, at sa mas malinaw na liwanag, nakita niya ang isang mata nito na kapareho ng kanyang ama. Tatay, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Pero bago pa siya makalapit, sumigaw si Aling Pina, hindi na siya ang ama mo. Kinain na siya ng dilim. Ang katawan niya lang ang natira. Nadurog ang dibdib ni Elmer. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumuko, pero sa likod ng lahat ng takot, may kumikislap na galit. Kinuha niya ang malaking mutya mula sa mesa ni Aling Pina at pinagdikit sa mutya niya. Isang matinding liwanag ang sumabog, halos sumilaw sa buong kubo. Sumigaw ang mga nilalang, umaatras, pero hindi umalis. Sa halip, lalo silang naggitngit. Lumipad ang isa at sumugod kay Tonton. Nahulog sila sa sahig, nagpalitan ng suntok at kagat. Sumigaw si Tonton sa sakit ng tamaan ng matulis na kuko sa braso, pero pilit niyang tinusok ng sibat ang dibdib ng nilalang, na sumigaw at umurong. Elmer! Tapusin mo na, sigaw ni Tonton, nanginginig ang kamay habang pinipigilan ang pagdurugo. Tumalon ang may peklat papunta kay Elmer, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata ng magkalapit. Hindi mo alam ang totoo. Pinatay ka nila sa puso mo. Ako lang ang natira sa pamilya mo na may alam kung paano ka protektahan. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ng tatay niya, ang matapang na mukha sa harap ng panganib, ang malakas na tinig na nagtuturo sa kanya ng lakas. Pero kasabay nito, dumadaloy din ang mga alaala ng sigaw ng nanay niya at ang malamig na gabi ng pagkawala nila. Kung mahal mo talaga ako, bakit sila namatay? Tanong ni Elmer, luha na ang bumababa sa pisngi. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, sinugod siya nito. Umilag si Elmer at itinapat ang pinagsamang mutya. Isang matinding bugso ng liwanag ang tumama sa nilalang, at para bang may hinila mula sa loob nito, isang usok na maitim na sumigaw habang lumalabas sa katawan. Sandaling nakita ni Elmer ang mukha ng kanyang ama, malinis, walang dilim, bago ito tuluyang maglaho. Ang katawan ay bumagsak, walang buhay. Natigilan si Elmer. Hindi niya alam kung dapat ba siyang masaya na natapos ang paghihirap nito, o masirang-sira dahil siya mismo ang dahilan ng pagkawala nito sa mundo. Habang nakayuko siya, sumugod ang isa pang nilalang, at sa bilis ng lahat, naramdaman niya na lang ang katawan ni Tonton na tumama sa kanya, itinutulak siya palayo. Tinamaan si Tonton ng matulis na kuko sa dibdib. Ton, sigaw ni Elmer, sinusubukan siyang hawakan. Umiti si Tonton kahit may dugo na sa bibig. Sinabi ko sa'yo hindi kita iiwan. At tuluyang binitawan ni Tonton ang sibat sa kamay niya. Bago pa tuluyang bumagsak ang kaibigan, sinunggaban ni Elmer ang sibat, tumalon, at itinarak ito sa nilalang. Sumigaw ang nilalang, sumabog sa usok at abo, at naglaho. Pero wala nang oras magdalamhati. Ang huling nilalang, mas malaki at mas mabangis, ay dahan-dahang lumapit. May mga mata itong tila walang laman, pero sa loob, parang may apoy na nag-aalab. At sa bawat hakbang nito, umiikot ang hangin sa paligid, tinatanggal ang init ng mutya sa kanyang dibdib. Elmer, bulong nito, akala mo ba tapos na to? Hindi ako ang huling haharapin mo. Ako lang ang tagapagbukas ng pinto. Bago pa siya makalapit, bumukas ang bubong, at mula sa labas, bumuhos ang malamig na hangin na parang buhawi. Hinagis nito ang lahat ng bagay sa loob ng kubo, at kahit si Aling Pina ay natumba. Itinaas ni Elmer ang mutya, pilit pinapalabas ang liwanag, pero sa halip, kumalat sa paligid ang malamig na dilim. At sa gitna nito, nakarinig siya ng bulong, hindi mula sa nilalang, kundi mula mismo sa loob ng mutya. Anak ako ito. Hindi pa huli para piliin mo kung kanino ka. Nanlaki ang mata ni Elmer. Boses iyon ng kanyang nanay. Hindi niya alam kung ilusyon lang ito ng kaaway o tunay na tinig mula sa espiritu ng kanyang ina. Bago siya makasagot, lumapit ang huling nilalang, inabot ang mutya, at sa isang iglap na putol ang lahat ng liwanag.
Nang dumilat si Elmer, wala na ang kaaway. Wala na rin si Aling Pina. Siya lang mag-isa sa gitna ng nawasak na kubo, at sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang mutya, pero kalahati na lang. At mula sa labas, sa dilim ng gabi, may maririnig na mababang halakhak. Isang tinig na pamilyar pero hindi niya mawari kung kanino. Mabigat ang katawan ni Elmer habang tumayo siya sa gitna ng nawasak na kubo. Ang malamig na hangin mula sa labas ay parang may dalang patalim na dumudurog sa bawat hininga. Kalahati na lang ang mutya sa kanyang kamay, at ramdam niya na kahit iyon ay unti-unting humihina. Wala na si Tonton. Wala na si Aling Pina. Ang katahimikan ay parang sumpa na bumabalot sa paligid. Sa bawat yabag palabas, sumasalubong sa kanya ang amoy ng sinunog na lupa at abo. Hindi na iyon ang baryong kilala niya. Mga puno ay baluktot, ang mga bubong ng bahay ay tila tinangay ng hangin. Wala siyang makita kundi mga anino sa malayo, mabilis mawala kapag tinitigan. At sa gitna ng lahat, naririnig pa rin niya ang mababang halakhak mula kanina, palayo ng palayo pero malinaw na malinaw. Naupo siya sa tabi ng isang punong tuyo, itinago ang mukha sa palad, at doon lang niya tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Bumalik sa isip niya ang huling ngiti ni Tonton, pilit pero totoo. Ang huling tingin ni Aling Pina bago siya tangay ng dilim. At ang tinig ng kanyang ina sa mutya, isang boses na hindi niya alam kung panaginip lang ba o totoong dumating para iligtas siya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magalit sa lahat, sa kaaway, sa kapalaran, pati sa sarili. Pero sa ilalim ng lahat ng galit at sakit, may kakaibang kapayapaan na dahan-dahang pumapasok. Hindi pa tapos ang laban, pero alam niyang nakatawid siya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa isang gilid ng kubo, nakakita siya ng isang bagay na hindi tinangay ng buhawi, ang lumang kahon ni Aling Pina. Binuksan niya ito, at sa loob, may maliit na piraso ng papel, halos kupas na. Sulat kamay ito at nakasulat, kung darating ang oras na wala na ako, tandaan mo, ang mutya ay hindi lang sandata, kundi salamin ng puso. Kung anong laman ng loob mo, iyon ang lakas mo. Napatitig siya sa kalahating mutya sa kanyang kamay. Hindi ito kasing liwanag noon, pero napansin niyang bahagya itong kumikislap habang tinititigan niya. At sa loob ng kislap na iyon, parang may nakikita siyang mukha, hindi malinaw, pero sapat para maramdaman niyang may nagbabantay pa rin sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang baryo at unti-unting bumabalik ang mga tao mula sa pinagtataguan nila. Wala nang mga nilalang na nagpapakita, pero alam ni Elmer na hindi ibig sabihin tapos na ang panganib. May mga gabi pa ring malamig ang hangin at may mga huni na tila galing sa ilalim ng lupa. May mga batang nagsasabing may nakikita silang anino sa gilid ng ilog. Pinili ni Elmer na manatili sa baryo, kahit pwede na siyang umalis at maghanap ng bagong buhay sa malayo. Hindi niya kayang iwanan ang lugar na ito, kahit puno ito ng alaala ng sakit at pagkawala. Dito nagbuwis ng buhay si Tonton para sa kanya. Dito siya tinuruan ni Aling Pina ng katotohanan. At dito nagsimula ang lahat. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng apoy, narinig niyang may kumaluskos sa likod. Akma na siyang tatayo para hawakan ang sibat na naiwan ni Tonton, pero nang lumingon siya, isang maliit na batang babae lang ang nandoon. Maputla, payat, pero may matibay na tingin sa mata. Ikaw ba si Kuya Elmer? Tanong ng bata. Bakit? Inutusan po ako ng tatay ko. Sabi niya, ibigay ko po ito sa inyo. Inabot ng bata ang isang maliit na kabibe, kulay pilak, at may ukit na hindi niya maintindihan. Sabi niya, ito raw po ang susi para muling mabuo ang mutya. Hindi na niya naitanong kung sino ang tatay ng bata, dahil mabilis itong tumalikod at naglakad papunta sa dilim. Sinubukan niyang habulin, pero sa ilang hakbang lang, nawala na ito, para bang hindi totoo. Naiwan siyang hawak ang kabibe, nakatitig dito habang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng apoy. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari, pero alam niya na hindi pa tapos ang kwento. May mas malaking laban na paparating at ngayon, hindi na siya tatakbo.
Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Tonton at si Aling Pina, nakangiti si Elmer. Hindi iyon niting masaya, kundi niting puno ng determinasyon. Maraming sugat pa sa puso niya, pero natutunan niyang kahit ang sugat ay pwedeng maging alaala ng tapang. Kinabukasan, nakita siya ng mga bata sa baryo na nag-ensayo sa gilid ng ilog. Hawak ang sibat ni Tonton sa isang kamay at ang kalahating mutya sa kabila, pinagsasanay niya ang bawat galaw na itinuro sa kanya ni Aling Pina. Walang musika, walang manonood, pero bawat hampas, bawat igpaw, ay may bigat ng pangako. Habang sumasayaw ang liwanag ng araw sa ibabaw ng tubig, napansin niyang ang mutya ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. At sa ilalim ng tunog ng ilog, parang naririnig niyang muli ang boses ni Tonton, mahina pero malinaw, tuloy lang, bro. Hindi pa tapos. Sa gabing iyon, bago siya matulog, inilagay niya ang kalahating mutya at ang kabibe sa tabi ng kanyang kama. Pinikit niya ang mga mata, pero hindi siya nakatulog agad. Maraming tanong sa isip niya, sino talaga ang may hawak ng tunay na kapangyarihan? Ano ang ibig sabihin ng tinig ng nanay niya sa mutya? At sino ang batang nagdala ng kabibe? Hindi niya alam ang sagot sa lahat ng iyon. Pero ngayon, handa na siyang maghintay at lumaban. Hindi na siya yung batang pinagtatawanan at tinatakbuhan ng lahat. Siya na ngayon ang tagapagbantay ng baryo, tagapagdala ng liwanag, at anak ng dalawang mundong hindi pa niya lubos kilala. At habang unti-unting sumasara ang kanyang mga mata, naramdaman niyang parang may mainit na kamay na dumampi sa kanyang balikat, mahina pero puno ng lakas. Hindi niya alam kung sino, pero hindi na mahalaga. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya mag-isa. Sa buhay, may mga laban na natatapos, pero may mga laban ding nagsisilbing simula. At minsan, ang pinakamalalaking laban ay hindi laban sa halimaw sa labas, kundi sa dilim sa loob ng ating sariling puso.